Hey, what's up mga replika? So, ngayon ulit tayo nag-vlog, no? So, ito guys, no, may nag-order sa atin na rush order to. So, isang BRP Miguel Malvar. So, balik ito nga pala magiging kakalabasan nito mga boss, no? So, kita nyo naman dito sa picture na ito mga boss, no? Napakaganda niya at napaka-detail na ginawa ko. So, ito nga pala yung ginawa ko nung last month. So, BRP Miguel Malvar, same size, 24 inches. Soon guys, i-upload natin yung video na to or yung vlog na ginawa ko para kay Miguel Malvar. 2 feet din. Tulad nung ginawa natin dun kay Chris Ilarde, kay sir. So, ito guys, ay pina-dry ko muna siya, yung red na dito banda sa bow o sa kill. So, gamit yung ating compressor na bago guys, no. So, yun. At ito, okay naman to siya at dry na to. Pwede na natin to siyang lagyan ng details. Pero pipinturin natin siya yung yung line na kulay black dito sa may side. And then guys, so nga pala, ang nag-order nito si Sir Yuli Garcia. Shoutout kay Sir. Para daw to sa isang congressman na pagbibigyan nila. So, kailangan natin kantahan to guys. Medyo rush siya pero gawin natin yung best effort natin. And then, ang gagawin natin dito is meron tayong caliper dito guys. Nakikita nyo. So, itong caliper na to ay ito yung magsusukat kung gaano kalaki yung ilalagay natin mga details or mga parts dito sa ships na to. And then also dito natin i-measure yan ngayon dito banda sa kanyang rib boat. So may rib boat kasi yan guys dito sa totoong barko talaga. So itong replica na to ay ginawa ko lang to guys, no. And then isa siyang 3D model, so kinonvert natin siya, ginawan ko siya sa sa isang application. And then ilalagay ko sa description dito sa YouTube channel ko yung mga ginagamit kong link and saan ko nakukuha yung mga ibang STL. So yung iba free, yung iba naman is pwede mong gawin sa isang application. Meron naman mga tutorial dyan guys, no? So anyway guys, kung bago ka pa na sa aking YouTube channel, so bigyan mo muna ako ng subscribe, like, and share na rin guys. Paki-comment na rin kung meron kang mga suggestion dyan sa mga next project natin. Meron kang mga nakikitang hindi ko nagagawa o nakakalimutan ko sa isang mga project, so pwede kayo mag-comment dyan guys, no? Pero sa mga basher natin, so bahala na kayo dyan, basta gagawa lang ako ng video dito. So anyway, so meron pa tayong isang project dito guys. Makikita nyo na sa taas, ito si BRP Miguel Malvar din. Pinakamalaki yung Philippine Navy ships or replica na ginawa ko guys this 2026. Siya yung pinakamalaking barko na ginawa ko guys this year. And then siya pa lang ang wala pang ganyang kalaki na Navy yung ginawa ako ng barko guys. So dalawa to sila, yung isa pang USA, yung si Erlich Burke ba yun? So correct me if I'm wrong sa pag-pronounce. Ito yun siya, kasing laki lang sila, pero ito detailed na siya. Pagka-print niya to, detailed niya. Pero hindi siya na-print hindi siya na-print ng buo guys, no? Hati-hati. Kita nyo, marami siyang lines or joinings dito, joins yan, bale maraming parts to. So 1, 2, 3, 4, 5, tapos meron pa to dito 6, and then bale 7 lahat, 7 or 8 mahigit guys. So meron din tayong mga stock dito guys na sobra sa mga ginagawa natin project. Sinasadya ko talaga gawa ng sobra guys, no, dahil para kahit isa meron tayong mga sample. So tulad niyan mga MPAC, ito 3rd BA Division, 5th BA Division, mga sobra yan guys. Bale dalawa yan, kaso nahulog ko yung isa yun, nabasag. So very fragile din to guys kasi made from 3D printers din to siya guys. So ito yung mga 3D printer machine ko na meron ako ngayon dito guys. And then meron tayong mga finished product yan guys, no. So papadala na natin yan guys sa Davao. So pa Davao to. So nag-order din nito si Sir JM. Hindi ko alam yung apelyido niya, basta ang pangalan, isang Philippine Navy officer. So shoutout kay Sir JM, sana kung napanood mo to, so shoutout sa boss. So ito din, may ginagawa dito sa sa table natin yung aking asawa guys. So smile ka naman. Pakit pa eh. So ito guys, siya yung gumagawa dito sa sa student. Ito yung mga barko ng mga student guys na nag-order sa atin. So medyo late na talaga tayo dito, pero dahil nagkaroon na ng mga bagyo guys, kaya hindi kami nakakapagpintura sa labas. Hindi kasi pwede magpintura dito sa loob, alam niyo naman, kasi bawal yung pintura sa loob, lalo na kapag ganito yung mga printers mo, matatama ng yan eh, madadama yan sa pintura. So yun,
So, sana manawaan nyo ba't kami delay. So, hindi rin kasi madali gumawa ng itong klaseng project guys. Napakahirap din. Pero, walang mahirap basta, para sa pangarap mo. So, yun guys. Ito din. Ito naman kay Sir Bors. Shoutout kay Sir Bors. Ito yung kanyang barko guys. Yung girlfriend ko din yung gumawa nito. Ayan. Kita nyo, napakaganda ng pagkagawa niya. Sa napakalinis guys, di ba? Ayan. So, siya na gumawa na ito guys, siya na nag-continue dahil busy talaga ako sa mga paggawa ng mga 3D model. Mahirap din gumawa ng 3D model. Halos all around ako. Ako yung naggagawa ng mga drawings, nag-aayos, gumagawa ng 3D model, reference, pictures, lahat. And then mga editings din iba sa computer. So, hindi ko pinag-aralan yung lahat guys, no? Pero, natutunan ko na lang dito mismo sa shop ko. So, it's been 7 years na rin na gumagawa ko ng mga itong klaseng project guys. So, eto pa, kay Sir Kevin Fiesta. So, yun yung may-ari guys, yung pangalan niya, Sir Kevin Fiesta, dating PMA graduate. So, naging siya, seaman. Naging Navy din siya, tapos naging seaman si Sir. So, shoutout kay Sir, napaka na din, snappy talaga. So, ayun, kita niyo yung barko niya, napakaganda ng barko niya guys, no. Ito yung pinakamagandang barko na bulk carrier na ginawa ko sa history ng pagkakagawa ko ng mga itong klaseng project. So, ito talagang pinakamaganda at I think para sa akin ito value talaga to. Dahil wooden to guys. Pero hindi nyo mapapansin yung wood yan, no. So, kita nyo, yung detail niya, yung pagkatira ko dito, pagkahulma ako sa kanya guys. Bale na bali ko lang yung isang anchor niya. So, don't worry guys, marami naman tayong stock na anchor at bagong prints. So, maganda rin yung anchor na yan. Kaya yan yung papalitan ko dito. Medyo magkamukha lang sila ng din. Pero ito medyo round. Pero yun yung latest na anchor. Kaya yun yung ilalagay natin. Ito, makita nyo, meron pa yun mga ilaw guys. Bale, maganda yung ilaw nito guys. So wait lang, lalagyan natin. Dito nga pala yung ilaw guys, no. So yan, idea ko to. So, para malinis siya tignan, ang ginawa ko guys, dito ko nilagay yung ilaw. Tapos yung wirings nito nasa papuntang ilalim. So binutas ko lang yan. Tapos may screw yan dito guys. Yan, kita nyo. Tapos container band siya. So syempre related siya sa mga ships. So ang ginawa ko, nagkaroon ako ng idea. Naisip ko kasi paano ko itatago or gawing malinis. So yan yung idea ko. Sana makuha nyo itong idea na to kung gusto nyo rin gumawa. So magandang idea to. So yun guys, no, naputol yung video natin guys, na full storage yung aking cellphone guys. Sa daming video dito guys, na putol siya. So next time ko na ipapakita sa inyo, gagawa ko ng short video, pakita ko sa inyo paano siya gumagana. Napakaganda nito guys, maganda talaga to as in sa personal. So isang may-ari lang pala yung nito guys, na ito din dalawa. Magkamukha lang siya, isang barko lang talaga, and then detail din to siya. And also guys, may ilaw din siya guys. Pero dito lang banda sa may accommodation niya or sa bridge. So isang bulk carrier din. Pero may crane lang siya. Ito wala siyang crane. Pero siya, tawag dito escape size. At sa kasamang palat mga boss, so nag full storage na talaga yung aking cellphone. So no choice tayo mga boss. So see you in the next video na lang mga boss, no? Gagawa ko ng tutorial kung paano natin ginagawa yung mga maliliit na details para sa ating mga replicang barko. So alam ko nag-curious kayo kung paano natin ginagawa yan. So don't worry mga boss, no? Ituturuan ko kayo paano natin ginagawa yung mga replicang barko na to at mga details na napakaliit. Kaya ako sa'yo, mag-subscribe ka na and leave a comment kung meron ka mga suggestion or gustong sabihin. At huwag mo na rin kalimutan i-like and share itong video na to. So, see you in the next video mga ka-replika. Maraming salamat!